Magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit sa mang parte ng mundo kayo na andon, ano? Ngayon po ay araw ng Biyernes, ano? And we are facing a long weekend, ano? Saturday, Sunday, Monday. Bakit long weekend? Kasi po, sa Lunes ay Labor Day dito, September 2. Yan po ay nangyayari tuwing first Monday of September. So, ah mga ganitong panahon ho, starting tomorrow, ay dapat ini-enjoy natin kasi bihira pong mangyari yan dito sa Amerika, long weekend, ano? Siguro ilang beses lang yan, ano? Isa, dalawang beses sa isang taon. Alright? So, happy Friday po! And sana ay mag-enjoy din ang inyong weekend kahit sa mga parte ng mundo kayo na andun, ano? Ngayon po ay umuulan dito sa amin. Mapapansin nyo man siguro sa mga sasalamin ng aking sasakyan, medyo may basa-basa pa. At saka, pero maganda ko ang temperature, ano? 64 degrees. Alright, so pag-usapan ho natin ulit itong kay Sara Duterte kung ano yung mga actuations na ginawa niya, yung kanyang asal na ginawa sa harap ng ng mga congressman at sa House of Representatives, ano? Um, Pilit ko pong inuunawa yung kanyang ginawa pero parang ang hirap unawain, ano, kung bakit niya ginawa yon. Unang-una, napansin ko po nung nireview ko uli yung video, nakita ko uli siya na sa tingin ko nung pagpasok pa lang niya parang fighting mode na eh. Ano, na inilagay na niya ang sarili niya na siya ay lalaban sa gera. Ano, parang ang lahat ng kaharap niya ay kalaban niya at kagalit niya. Ano? And then napansin niyo na nakaupo siya mag-isa doon sa isang side. So tapos nakapalibot halos sa kanya yung mga congressman. Ano, para bang ako laban sa inyo lahat. Pag lumayo kayo at magtataob ako ng lamesa. Parang ganun eh, no? Yun ang kanyang napansin ko lang naman yan. At any rate, ano? At napapansin at hindi mahirap basahin yung actuation ng yun. Hindi mahirap basahin dahil kita-kita mo agad sa mga sagot niya ay talagang ano na. Parang minamaliit niya yung mga congressman at parang ayaw niyang sagutin. Hindi lang parang. Talagang ayaw niya sagutin yung mga tanong, ano? Lalong-lalo na sa confidential funds na matagal nang tinatanong sa kanya na hindi niya sinasagot. By the way, ano po, yung confidential funds na yan ay ano pa ha? Merong 78, parang 78 million ang na-disallowed na, no? At inaapela na niya. So wala pa rin pong ano, wala pa rin desisyon pero na-disallow na po ng COA so ina-appeal yan. Nire-review na uli ng COA. So initially ay disallowed na yung 78 million pesos na hindi ko alam kung paano niya ibabalik. Ano? So, yeah, as I said, pagpasok pa lang niya, ano na, fighting mode na siya. And then, and in the process, ano, parang ayaw niyang, sabi niya, hindi ko, parang ang ayaw niyang mangyari ay, she is not answerable to those congressmen. Ano? So, parang talagang binastos niya, no, ang kongreso at ang congressman at ang mga proseso natin na ginawa ng konstitusyon natin, na base lahat sa konstitusyon. Ano, pero hindi niya po ba naisip, parang hindi lang congressman ang binastos niya eh. And I think you will agree with me, binastos din niya ang lahat ng Pilipino. Isipin niyo kung bakit ko sinabi yan. Simple lang po. No? Yan pong mga congressman na yan, yan po noong nagtatanong kay Sara Duterte, ay trabaho po nila ang magtanong at magbusisi kung saan ginamit ng Vice Presidente ang mga pera ng taong bayan. Ano? Yan po ay dapat nagawin ng mga congressman na yan. At ano ba yung congressman na yan? Bakit napapunta diyan?
Dahil yan po ay mga inihalal natin. Ano? Inihalal natin yan para ano? Para maging representative natin. Kaya ang tawag sa kanila representatives. Ano? Sila ang gumagawa ng mga dapat nating gawin. Hindi naman po maaaring tayong lahat ay pupunta doon sa Kongreso at tanungin si Sara Duterte, ano? Nang saan niyo po ba dinala yung confidential funds na yan na pinagkatiwala namin sa inyo? Ano? Saan niyo po ba ginamit ang pera ng taong bayan? At bakit namin kayo bibigyan uli ng pera? Para lustayin? Di ba? Yan po ang trabaho ng mga congressman. Ang irepresenta tayo sa Kongreso. Ngayon, at kita nyo naman ang nangyari. Sa mga salita ni Sara Duterte, binastos niya ang mga congressman na nagre-representa sa atin. At since binastos niya ang mga representative natin, binastos din niya tayo, mga Pilipino. Dahil tayo ang mga congressman na yan. Ano? Yan po ang isipin nyo. Bakit tayo ngayon naglagay ng vice presidente para tayo ay bastusin? Isipin nyong mabuti yan. Tama ba ang ginagawa ni Sara Duterte na bastusin tayong mga mamamayan? Ha? Palagay na natin na galit si Sara Duterte sa mga congressman na yan. Pero hindi niya dapat binabastos ang mga congressman na yan. Bakit? Dahil yung mga congressman na yan ay tayo. Tayong mga mamamayan na kanilang nire-representa. Kaya pag binastos niya yan, mga yan, binabastos niya tayong mga taxpayers. Pag gumagawa yung mga yan, kung yan ang mga yan ay ginagawa ang trabaho nila ng legal sa batas, tayo po yan. Tayo ang mga yan. Of course, pag yung mga yan ay, yung mga congressman na yan ay gumawa ng hindi naaayon sa kanilang mandato, ay hindi po tayo yan. Ano? Naintindihan po ninyo ibig niyo sabihin. Binibigay natin sa kanila ang karapatan at kapangyarihan na tayo irepresenta sa mga bagay na dapat nilang gawin ng kanilang mandato. Pero pag gumawa na po sila ng hindi nila mandato, ay hindi na po tayo yan dahil hindi natin inauthorize ang mga yan na gawin yun. Naintindihan po. So, sa mga legal na gawain ng congressman, tayo po ang tumatrabaho. At yung pong pagtatanong at pagbubusisi ng mga congressman sa budget na ibinigay nila o ibinigay natin sa opisina ng Vice Presidente, ayan po yung trabaho nila. Ano? Ibig sabihin, tayo ang nag-utos sa kanila at tayo ang gumagawa niyan. Yung theory. Ano po? So, bakit nyo pinayagan na ihalal ninyo ang isang tao para bastusin lang tayo? Pag-isipan nyo pong mabuti yan, iiwanan ko sa inyo ang ganyan tanong. Okay? So, maraming salamat po sa inyo at happy weekend. Ano? Enjoy your weekend. Alam kong maulan diyan sa atin ay kahit maulan ay mag-enjoy na rin po tayo. Ano? Okay. Alright. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Bye-bye.